Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter & Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. At magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik nakaantabay sa ating programang Issue Ora Mismo. Live na live tayo sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Lunes na naman po, magsama-sama tayo sa subaybay ng mga napapanahon na issue at napapanahon na kaganapan. Ang inyong likod, makasama ninyo si Rosauro Amistoso. Isang oras na balitaktakan. And of course, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. At sa ulo ng mga balita, Duterte de Lima maghaharap ngayon sa Senado. Flander versus VP Sara iniumang sa Kamara. Mga kongresista tumulong sa relief efforts sa panahon ng kalamidad ayon kay Romualdez. Patay kay Christine, 90 na. At 3 milyong tulong ni Kuya Will, Manila teacher sa Bicol Typhoon victims. Narito na ang detalye natin mga balita. Duterte de Lima maghaharap ngayon sa Senado. At sa detalye, inaasahang maghaharap ngayong Lunes sa Senado sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senator Laila de Lima. Parehong inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sina Duterte at de Lima sa gagawing motu proprio inquiry sa nangyaring gyera laban sa ilegal na droga noong nakaraang administrasyon. Tiniyak ng kampo ni de Lima na sisipot ito sa pagdinig bilang isang resource person. Matatandaan na isa si de Lima sa ipinakulong ng administrasyong Duterte at isinangkot sa illegal na droga pero napatunayang walang kasalanan. Bagaman at sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sisipot din si Duterte, hindi naman tiyak kung sisipot nga ito. Nauna rito inihayag ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na tuloy ang investigasyon kahit pa hindi magpakita si Duterte. Ayon kay Pimentel, ang pagdinig ng Senado ay magbibigay ng pagkakataon sa mga individual na tumugon sa mga pahayag ni retired Police Colonel Royena Garma. Nauna nang sinabi ni Garma sa House Quadcom na hiniling sa kanya ni Duterte na maghanap ng isang opisyal na magpapatupad ng Davao Model Drug War sa national level.
Isang sistema kung saan ang isang tao ay gagantimpalaan ng halagang 1 milyong pesos para sa pagpatay sa mga drug suspects. Sa iba pang balita, Plunder versus BP Sara iniumang sa Kamara. At sa detalye, posibleng irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paghahain ng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte makaraang nabigo itong mai-account ang 112.5 million pesos confidential funds na ipinakash nito bilang cash advances sa kaniyang malapit na aide sa panahon ng panunungkulan nito bilang Secretary ng Department of Education. Sinabi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., ito ay sa gitna na rin ng paghahanap ng kasagutan ng mga mambabata sa questionableng disbursement ng pondo na nadiskubre sa pagdinig nitong Oktubre 17 ng Blue Ribbon Panel. Ang nasabing pondo ay winidraw sa pamamagitan ng 3 magkakahiwalay na tseke na bawat isa ay nagkakahalaga ng 37.5 million pesos na inisyo ng DepEd Special Disbursing Office Edward Fajarda. Inamin ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla na ang tanging papel niya bilang Undersecretary for Finance ay limitado lamang sa pagpoproseso ng disbursement funds. Sa iba pang mga nasyonal na balita, mga kongresista tumulong sa relief effort sa panahon ng kalamidad ayon kay Romualdez. At sa detalye, inatasan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kongresista ng bawat distrito sa buong bansa na tumulong sa relief efforts ng pamahalaan kapag tinamaan ng kalamidad ang kanilang mga lugar. Ayon kay Speaker Romualdez, mas alam nila kasi ang mga areas sa kanilang nasasakupan na kailangan ng agarang tulong dahil may mga leader sila sa bawat bayan at lungsod. Ayon pa kay Romualdez, lahat ng distrito na dinaanan ng Bagyong Christine ay bibigyan ng financial assistance mula sa pamahalaan sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation or AICS ng DSWD. Higit 400 million pesos ang ibibigay sa mga residente ng 21 district sa Bicol, Eastern Visayas, Calabar Zone at Mimaropa. Sa iba pang mga balita, patay kay Christine, 90 na. Pumalo na sa 90 katawa ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine habang tumaas na rin sa mahigit 5 milyon ang mga naapektuhang individual sa bansa. Sinabi ng Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, posibleng tumaas pa ang bilang dahil patuloy na pinaghahanap ang nasa 36 katao habang 71 naman ang nasugatan. Sa report ng Pag-asa, pang tatlong buwang ulan ang ibinuhos ni Christine sa Bicol Region sa loob ng 24 oras. Samantala nakapasok na ng bansa kahapon si Leon na inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw. Huling namataan si Leon, 1,195 km silangan ng Central Luzon, taglay ang lakas na hangin na 65 km per hour at bugsong 80 km per hour. Bagamat inaasahan ang paglakas, walang itinaas na tropical cyclone wind signal dito sa ahensya. Ang Bagyong Christine naman na patuloy na lumalayo sa ating bansa ay may tiyansa pa ring bumalik sa ating area of responsibility. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 3 milyong pisong tulong ni Kuya Will, Manila teachers sa Bicol typhoon victim. At sa detalye,
Paghupa ng Bagyong Christine sa Bicol noong Sabado, kaagad na nagtungo sa Naga City CTV host at ngayon senatorial candidate Willie Revillame kasama ang Manila Teachers Party List para magpaabot ng tulong sa mga biktima ng bagyo doon. Personal na inabot ni Revillame ang 3 milyong pesos cheque kay Angat Buhay Foundation Chairman at dating Vice President Leni Robredo sa kanyang tanggapan. Ayon sa TV host, kasagsagan ng bagyo sa Bicol nang magdesisyon kami ng Manila Teachers Party List na mag-ambag kami para sa mga kababayan natin sa Bicolandia. Taga-Naga City po ako at taga-Naga City po ang aking ina, kaya malapit po sa puso ko ang Bicol. Dagdag pa ni Revillame na mas kilala sa pangalang Kuya Will. Lubos naman ang pasasalamat ni dating VP Leni sa TV host at sa Manila Teachers Party List sa kanilang donasyon. Nangako naman si Revillame na tutulong sa lahat ng mga biktima ng kalamidad saan man sa Pilipinas. Iyan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo niyo ang likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manaoc, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik tayo sa ating programang Issue ora mismo. And ngayon nga ay araw naman ng Lunes at patuloy pa rin tayo sa ating programang Issue ora mismo. Medyo may mga kaganapan ngayon na hindi akma sa katatapos lang na pagsalanta ng Bagyong Christine. Ito nga ang ating ang isa sa pinagkakainitan dito yung principal daw ng Sorsogon National High School. Ito basahin natin ito na ang open letter to Sorsogon City SDS Jose Doncillo regarding the conduct of Sorsogon National High School SNHS Principal Marshall Espinola. Ito yung sulat ni Mr. Obet Maestro Laroga Apin. Sabi niya, Dear Mr. Doncillo, I, the undersigned, am writing to express my deep concern and outrage regarding the inhumane treatment of evacuees from Sampaloc, Sorsogon City by SNHS Principal Marshall Espinola on October 23, 2024. As reported, Mr. Espinola is a display of utter disregard for the plight of these individuals seeking shelter from Tropical Storm Christine, shouted at and humiliated the evacuees, demanding they leave immediately despite their pleas to stay at least one more night due to fears of storm surge. This occurred while Sorsogon was still under signal number 1 according to DOST Pag-asa. His justification for this callous act was that the classrooms needed to be cleaned for visitors who would be occupying the space in preparation for the upcoming DLC competition the following day. This competition, as we understand, never took place. I find Mr. Espinola's action to be utterly unacceptable. It is truly ethical for a public official, an educator, and a school principal to treat vulnerable evacuees like trash. Does his behavior align with the code of ethics and ethical standards expected of public officials and educators? Should he not be demonstrating compassion, mercy, and appropriate action in times of crisis? While Mr. Espinola has offered an explanation through an interview with Wow Smile Radio, his statement has only further antagonized those who witness his behavior. This is not an isolated incident. Reports of similar humiliating treatment of taxpayers and even reporters from Wow Smile Radio have surfaced. We demand immediate action. This is a matter of public interest. We cannot allow an educator to lead our students under the guidance of a principal who exhibits such shameless behavior. We urge you to take swift and decisive disciplinary action against Mr. Espinola, including his immediate relief from his position. Sincerely, Obet Laroga Apin, taxpayer. Yan. So, maliwanag po ang open letter na ipinadara ni Obet Laroga Apin kay SDS Doncillo. So, ayan. Sa mga reactors, nagpadaraman ng reaksyon si Antonio J. Bungkag Jr.
sabi niya, I will not be surprised if that principal is suddenly transferred to another school. For sure, by now, the office of the city mayor and the SDS have already learned about this incident. However, transferring him here to another school will not guarantee that he has gotten the lesson on proper dealing with stakeholders of the school. Good luck na lang sa malipatan niya na eskwelahan. Tama nga naman, ano. Hindi man siguro dito maestro Apin rason na talagang mailipat lang. Dapat tawanin ng disciplinary action para, sabi nga ni, magtanda sa kanyang ginawa. Sabi man ni Roland Valladolid, violation of professional conduct and ethical standards a government employee should display, especially in times of crisis. Yan. And si Rick Despa, sabi niya naman, no humane consideration what kind of educator he is, he should be given disciplinary sanction. Si Manong Edwin Guran Glorian, sabi niya, dapat ansiring kaya na mga principal halion sa serbisyo. Tama, halion sa serbisyo ba kung i-transfer. Tibaad i-transfer man sa nayanin assignment, kahirak man kan babalyuhan kaiyan, kaya dapat dismiss him from service. Sabi man ni Rep Harjolin, diretso na bro sa DepEd R5, bastos na ugali. Sabi man ni Mike Guarin, let his side be heard. Proseso. Yan. So, sabi man ni Maestro, nabati na tabi sir, kaya nga ni naghihim ako sini. So, ano talaga Maestro, ang pinakaano kayo ni? Sabi ni Abigail de Vera, boses kan kasaradayan. Marisa Espinal Labrul, badi mga magagayon sa mga nag-evacuar sa SNHSR, kaya nag-init sa dugo ni principal. Natalbugan daw ang gayon niya, kaya inagi na lang niya sa pagparalayas. Grabe ah. Si Rolando Esternon Aha, sabi niya, makadurdismayo man ang ugali sana na principal, hataason ang pagkita sa sadiri. Lain lamang na herk sa mga nag-evacuar na pobre. Dapat sana mahatagan nin maninigo na kaparusahan. Sabi man ni Maestro, paglain maaksyonan darahon tatabi sa taas, pero sana aksyonan ni SDS kay para di siya madamay san gawi-gawi sana na principal tabi awad. Sabi pa ni Rolando Esteban Aha, salamat tabi. Sana makaabot ini sa mga nanunungdana o mga opisyal sa gobyerno para masolusyonan. Simbagman ni Obet, intag ko tabi ang DepEd City and Region 5. Insend ko sa indaan link, sabi. Sana nga po maaksyonan. So maliwanag mga tugang ano na ini na surat ni Obet ning open letter, ini an dahil dapat ini palampason. Bati-bati ko lang na ini daw is ano na ini, sabi nga ni may record na ini sa hinalian niya na eskwelahan. May record na ini sa hinalian niya na eskwelahan ning araw kay ni na pag-uugali. Kaya bako kita mga tugang minapabor na basta lang ini ilipat. Dapat kay ni may kaukulan na kaparusahan. May kaukulan dapat ini na kaparusahan.
yaon tabi ang sanggunan panlungsod. Pwede nun din ipaapod, ha, mga sanggunan panlungsod members. Ipaapod nindo ini na pigsasabi na garo na bakal na kaini ang Sorsogon National High School. Taarog kayan ang gawi kaini. Pero mga tugang sa arog kaini na issue, ano, laomon po nindo na open po ang Bicol TV para kung gusto nindo magtaunin pahayag, kapaliwanagan. Sir, ano ba ito? Marshall. Open ka po na magpasiring digdi sa istasyon, or kung gusto mo po, kontakon nindo kami. Ganing ako po mismo ang personal na madyan sa imo na magkondukta ni entrevista para makasimbag ka man po or makatao ka ng kapaliwanagan sa issue na ini. Laumon po nindo ang samuyang pagiging fair sa pagtratar kang issue na yan para po dahil masabi na may kinikilingan ang Bicol TV. Para dahil masabi na bias ang Bicol TV. Dahil na po maragdagan ang sarong mayor na nagsabi na bias ang Bicol TV. Tabaad, maragdagan naman ang mahataram na bias ang Bicol TV. Kaya, we're very pleased na kung gusto nindo magpaabot sa muya nin entrevista si Sir Marshall, anytime po magpaabot ka lang po ng impormasyon kung saan ka namon dumanon para kami mismo ang mataunin oras para sa imo na makasimbag sa isyong ini. Sabi nga ni Bakang Sarong nag-react duman sa ni Maestro, let's bigyan natin ng pagkakataon na makapasagot ang involved na tao kung ano man ang katotohanan nito. Sabi digdi sa tuyang reactor ang Matnog reports, why SNHS of all appropriate places in Sorsogon. It's time for Sorsogon Governor to focus on its people security such as multipurpose evacuation building. Bakit hindi doon sa Sorsogon Gym? The Sorsogon paid millions to Manila-based performers despite the prevailing high incidence of poverty. Attention, Gov. Amor. And sir, na sinasabi mo bakit hindi doon sa Sorsogon Gym? Medyo malayo po ang Sorsogon Gym sa mga taga barangay Sampaloc, Almendras or Sulukan. Mas mapapalayo po sila kung doon nila gagawin ang pag-evacuate. At sa kanong time na yon, I think hindi pa na aalis yung mga design na gagamitin sana sa festival. Nagagamitin sa festival, hindi pa naalis doon sa gym. Kaya masyadong malapit yung Sorsogon National High School at nakikita ko mas safe kasi hanggang 4th floor yun eh. Kaya doon nagsilikas. Ang isang hindi lang maganda dito na nakikita natin, bakit pinagtabo yan doon? Pilit na pinapaalis. Baka kasi nag-iisip pa itong principal na matutuloy pa yung Kasanggayan Festival. Kaya pilit na impalampaw sa Sorsogon National High School. Tapos, sabi man ni Jojo, dahil ka na po bang ito ng apelyido, basta si Jojo Lascano, galit yan sa media. Tapos ngayon,
hingi siya help sa media para malinis nga rin niya. Sir, galit ka pala sa media. Totoo ba ito, sir, na galit ka pala sa media? Ha? Nagre-reflect lang sa TV. Hindi man yan importante kung maliwanag. Basta gwapo. Harold, madulumon daw ko na ako. Basi ko sa madabutang ang plus light. Yan. Ayan, dito pala ang problema sa ano. Maputi na yan. Tahin ni wag na ipapaharol. Dito makikita pa din na kundi mo ka-vibes ang ang technical, isasabotayon ka, kitaan ka maliwanag na. Sige Harold, harayo pa man na Sabado. Latulata lang. So ini nga ni mga tugang na issue digdi na arog kay na nano kay kaipuhan palampawon mo ang mga evacuees. Kanga ni sabi ko ba na bakal na kaini ang National High School. So dahil kitang ibang pangapudan na dapat matawan ini ng disciplinary action kan sa to yung SDS. Even the sanggun ang panlungsod, niyan nindo daw ipakita ang urag nindo. Ha? Pwedeng hunon ka magpakyut niyan kasi ma-eleksyon na. Hamon ko ini sa indo. Kung talagang para ka mo sa kasaradayan, dupahi daw nindo ini ng mga pinaralampaw dyan sa National High School. Dupahin nindo ini. Sa aga may session ka mo, do it. Ipapon nindo. Bako itong hahapin na naman nindo. Ha? Tayo pero man nangyayari pag may arog kayo ni, all you can do is hapinan hanggang matapos ang issue. Kamu na magigiting na sangguni ang panlungsod members, tiraha daw ini. Aber. Ipaapod. Ha? Together with the media. May cover tayo ni para matawan ka mo. Hanin kompleto na impormasyon. Paghampangon ito ng mga binulyawan. Sa kuya, pigtitipon lang niya mo ining mga naging biktima. Nga ni makakaulay ko ining personal. Bahala ka, Sir Marshall, kung mapakita ka man digdi sa istasyon. But be sure, one of this day, makakaulay ko digdi sa programa ko ang mga nabiktima. Ang mga nabiktima na kan sabi nga ni na pambabastos mo. May post nga digdi na ang binasehan mo sabi ni admin attorney Mark Girindola na pwede na paulion. I don't know kung totoo ini na pwede na iyo ang sabi mo, pwede na paulion ang mga nag-evacuate. Pero daiman totalmente na pigsabi ni admin, paurulion mo na. Pwede kung gusto na kan tao mag-uli. Kaya, ini po ang ayat ko sa tuyang sangguni ang panlungsod members. Dahil po kamo magpakabungol. Ang dapat ka ini, matawan nindo. Matawan nindo ini, ki magkakanigong aksyon. Tana nga ipo digdi, an kasimbagan ining kasaradayan. Sina niyang nasa nasa kasagsagan ka pa kang Bagyo, signal number 1 ka. Papalampawon ka na. Naghihidali kay magamit daan mga DLC. Isip-isip pa daw na nagwawaan uran kang 22 hanggang 23 tapos papalampawon mo.
tamay magamit. Saan ba nagagamit ang mga DLC? Di ba sa sa covered court kang National High School? Pero ang building yan na 4th floor hanggang 4th floor. Pero ito, 3-4. Kanigo na mapuno nda yan maski sinda maski pa stay sinda dyan. Kaniguan na mapuno ninda ini. Mapuno kan mga evacuees. Kaya tabi inaayat ko ang sangguniang panlungsod members. Di daw nindo ipahiling ang urag nindo. Calling all councilors, city councilors, together with ex-officio members, natawan nindo ini. Nin magkakanigong kasimbagan. Mga matibayang baga daw ina councilors. Tabangin pa nito dyan sa sanggunang panlalawigan para biyo-biyo na. Para mahiling ta talaga kung sisay ang karapat-dapat na magamit kaya na National High School. Ba nagkapira lang ang pigsisirbihan kay ni. Kung bako niyang kaalyado, kung bako niyang uyon, dahil ini tutuudan. Kaya this time mga tugang, inaayat ko po ini na mga elected officials niya to. Nakapaapod nga ni kamo sa iba-ibang ahensya. Pag wara-wara kang tubig, apod nindo ang prime water. Pag puro palso kang kuryente, apod nindo suray ko to. Pag nagbuga ng maitom dyan sa planta, papod tulos nindo. Ining National High School. Igwa pa nga digdihali sa ibang lugar na dyan nag-eskwela. And why they built National High School dyan mismo sa sentro? Bako lang para sa eskwelahan. Saro ini sa pirming paggagamit na evacuation center kung may kalamidad. Lalo na ngunyan, may mga covered court man kada barangay halos. Pero dahil man dahil man yan talagang magagamit mo sa evacuation center. Covered court, ang cover sana atop, bako man palibot. Kaya paghapuras kang oran, paghapuras kang hangin, laog manggihapon dyan ang distroso. Kaya, much better ang pinilindang National High School kay Halangkaw. Taang panahon bagang ngunyan, ang bagyong Christine, halos ang nirapas ning grabe. Halos ang darakay ni uran. Uran na paghupa ang darabaha. Kung yaon ka sa National High School, pasintabi lang na dahil man lugod mangyari, tumaas ang tubig, makasakat giraray sa second floor. Pero kung sa barangay mo, dahil ka po kikasiguruhan dyan sa mga evacuation center sa kada barangay, dahil ka dyan makaasa na save ka, na safe ang anuan mo. But this time, nahiling niya to, safe ka pag yaon ka sa National High School. Tamaskipan sarado palibot. Ang bintana pwede mong isara, may pinto. Kung mahigda ka, kampante ka, taday ka abuton kang tubig. Takong habuon sa first floor, second floor ka. Hanggang duman ka sa fourth floor. Tapos biglang-bigla, 23, papalayaso na kay gagamiton da uyug-uyuga yan naaro ka na sistema, papalayason ka
kay gagamiton. Ining aktasyon na ini, mga tugang, aram ko po, kadakol kitang magurang na naglalaom dyan. Kaya nga ni pigsusutaan mga kaakiyanta because pre-education dyan. Daing tuition. And maski pa no, ang National High School nakaproducer ng mga maray na estudyante. Tapos isang iglap, papahaliun lang kang principal. Dapat hinanapan nindo, may titulo ka, nasa imo na ini. Kaya papahaliun mo kami. Wala ka mang titulo na nabakal mo ng National High School. Yan ang nahihiling ta na bakong magayon na sistema ng mga pangyayari dyan sa National High School. Kaya tabi man sa mga kinauukulan kay SDS Doncillo hanggang makaabot ini sa Region 5, DepEd Region 5. Nganing matawan ng leksyon, matawan ini ng disciplinary action. Bako po ini parehas kang pulis na pag may issue, i-relieve, ililipat lang kung saan. Ang dapat kayo ni i-floating. Kung ililipat mo ini sa iba na lugar, ina niyang iyo man giraray. Tahali na nga ni duman sa sarong eskwelahan sa West District, may mga pinaaluhan mandaa ini. Mapa teacher, mapa magurang. Kaya saroan istasyon ta sa nangapodan na matawaan ini ninagarang aksyon kan mga halangkaw nyato na opisyalis. Hindi na po kita magparaharayo. Digdi lang kita sa mga counselor nyato. Nasabit na nga, nakapaapod ka mo kiman lain-lain. Huya na National High School. Kung arap kaan, dahil po kita masabi na na bako nindo aram ang pangyayari dyan. Nakagibungan ka mga TikTok, tapos yan na pag paapod kaan, aber daw, gibawa daw tabi niyo. Para once and for all, matuldukan tayo ni. Napigsasabing issue dyan sa National High School. And once again, nangapunan ako sa imo, Sir Marshall. Anytime po, kontakon mo lang ako. Nga nang mako ako ang sa imong lado, maipahiling ta. Naniniwala ako na karapatan mo man na magsimbag sa issue na yan. Karapatan mo na idepensa man ang sa diri mo. Once na day ka po nagtaon ng pahayag, it means ako mo po anpigibo mo na pagpapalampaw sa mga evacuees dyan sa National High School kan kasagsagan kan Bagyo. Kaya nga isabi tabaga once na ready ka na po magtaon ng pahayag, mag-ready ka na po magdepensa kan mga issue na pigpupukol sa imo, you can call us anytime. Sir, nganing taon ka man niya mo ng belo, ng oras na maidepensaan mga issue sa imo. Dahil ka po magsabi, sir, na dumanan na ako sa taas ma-explain. Karapatan mo po giraray mag-explain sa tuya, sa media, dahilan sa kaliwat kanan po ang bati ko sa imo sa social media. Kaliwat kanan ang issue na pigpupukol sa imo sa social media. Kaya please, sir, dahil mo po pagbaliwalaon ang lado kan mga media. Takon sa issue na yan, diyan ka naraot,
kami man po na media ang makatabang sa imo para maibalik ang tiwala sa imo. Rest assured sir, yaon maggraray kami. Media na nanindugan sa tahaw. Bakong media na may kinikilingan lang. Okay? So mga tugang, mabalik kita sa nagkaperang pagirumdom, pagkalis ka nagkaperang pagirumdom para po sa tuyang pagpapadagos kan programang Issue Ora Mismo. Ang tabi na po. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 5554984.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, padagos kita. Padagos kita sa ating programang Issue ora mismo. And para sa natatada niya itong oras, padagos man kita sa pagtratar. Kung sino man po unwilling mag-donate sin type A plus na dugo, tabi lang magpasil ng digdi sa Bicol TV Sorsogon. Badly needed kansarong pasyente nagpapatabang sa tuya. Kung sino po unwilling mag-donate ng A plus na dugo, mga tugang, magpasil lang po digdi sa Bicol TV Sorsogon. And para sa iba pa niya itong mga issue, mga tugang kanakalis na aldaw, nagpadara ng mga heavy equipments ang sa tuyang provincial government headed by Governor Buboy Amor sa parte kan Albay asin Camarines Sur. Nagpadara ni duman ng karagdagan ng mga heavy equipments like mga trucks, mga backhoe, para nga sa padagos na pag-clear kang mga area going to Manila. Ini mga landslide, mga nagaba na kahoy poste, yaon po nagpadaraan sa tuyong provincial government ning mga heavy equipments, particular dyan sa Kamsur and Albay. Nagpadara po mismo sinda. Ngayon, dalan talaga kan pagragasa sa And ini po sa pangapodan man po ini ni sa tuyang ginagalangan na senador, si Governor pangapodan ni Senate President Chis Escudero sa tuyang mahal na gobernador, si Governor Edwin Buboy Amor. Sabi niya, I have instructed the provincial government of Sorsogon to aid in the rescue and relief efforts of our neighbors in the Bicol region, who bore the brunt of the impact of Tropical Storm Christine. Spearheaded by Governor Edwin Buboy Amor and our municipal mayors, the first batch of our 88-member team was deployed to Camarines Sur on Friday, October 26 ka nakakaagdi. Friday is October 25, to assist in the relief efforts as well as the road clearing and clean-up operations. We mobilize 10 dump trucks, 2 backhoes, loader and grader, water tankers, ambulances, and mobile kitchens to go along with our chainsaw crew and operators, police personnel, radio men, drivers, cooks, and other volunteers. Because supply of potable water is always a problem, we also provided aquatabs for clean water and water filtering system via our Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management OPs. Sorsogon is always ready to help our fellow Bicolanos wherever they need it. Yan po ang post kan sa toyang mahal na senador kan probinsya kan Sorsogon, mahal na senador kan bilog na Pilipinas, Senate President Chis Escudero. Sa mga nagpapaabot sa tuyan reaksyon, dagos-dagos lang po kita bago po kita mag-aaram. Sabi ni Matnog Reports, thank you for your objectivity on asking that errant SNHS principal to air his side. Okay po, and sabi ko nga anytime pag gusto po nindo magpaabot nin aksyon, magpaabot nin kasimbagan, willing po ang sa tuyang istasyon na kamo ma-interview para matawan kamo
ning makuha ang side nindo. Kaya kay Principal Sir Marshall, anytime po pwede ka magpaabot kan sa muy nin communication para po makauli kanya mo. Yan. So, inapat na po kita kan oras kan pamaarang kung sa ito yung programa. Digdi lang po sa Isyu Ora mismo sa Bicol TV Sorsogon. Mabalik po kita saga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maray na alda po, asin Diyos mabalos. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV